Breaking news mga kaibigan, kinakailangan po ng boses ninyo, kinakailangan po ninyo magsalita. Huwag lamang po tayong mag-like or mag-share basta-basta. Kailangan po ninyong ipahayag ang inyong opinion kung ano po ang saloobin po ninyo. Kalimutan po natin dito kung tayo ay DDS, kung tayo po ay Pinklawan o kung tayo po ay pro-administration. Ang kinakailangan po natin dito ay ang inyong opinion, ang inyong saloobin. Bakit? Dahil noong una at ikalawang argumento sa Supreme Court habang pinag-uusapan ang petisyon na isinampa ni Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga kasama nito, kinu-question po, 'di ba, yung constitutionality, yung irregularidad na nangyari doon sa 2025 General Appropriations Act. Bakit blanco, no, yung bicameral committee report? Ilan yung halaga ng pera na nakalagay doon sa tinatawag nilang ano ba tawag dito? Insertion. 241 billion pesos. Hindi lamang yan. Napaamin na po yung ilan sa mga kongresista. Si Stella Kimbo, napaamin na. Sinabi niya, nasa technical working group na. Sila na yung may gumawa ng paraan para malagyan. Kasi nga, ang sabi nga ni Stella Kimbo, ministerial na lamang yun, calculator na lamang yun, meron ng pondo talaga yun, pero iniwang blanco lamang. Yun po yung paliwanag ni Stella Kimbo. Narinig na rin po natin yung paliwanag ni Franz Castro, yung paliwanag po ni Raul Manuel, na inamin po niya maraming blanco doon sa 2025 Bicameral Committee Report. Hindi lamang po si Raul Manuel ang napaamin, pati po ang CEO ng PhilHealth, si Ledesma. Di ba sinabi niya, inilipat ko ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil ito ay sa kautusan ni President Bongbong Marcos Jr. And like a good soldier, siya ay sumusunod lamang sa kautusan. Napanood din natin kung paano hindi makasagot, nagkanda bulol-bulol, no? Ang mga inimbitahang resource person ng Supreme Court. Andyan po si Commissioner ng COA, si Lim Siaco, na hindi nagkanda sagot-sagot, nagkanda bulol-bulol. Yung isa pa, si Malilin, no? Si Douglas Malilin, pinaharap po ng Commission on Audit sa Supreme Court, natuklasan ni Honorable Justice Benjamin Kagiwa na si Malilin ay kasalukuyang COA Commissioner and at the same time ad interim employee po, no? Official po siya ng PhilHealth din. So there's a conflict of interest. Sino pa yung hindi makasagot? Si Lim Siaco, nagkanda bulol-bulol ng tanungin ni Honorable Justice Amy Javier Lazaro o Amy Lazaro Javier. At ito yung pinakamatindi, yung tumatayong abogado ng gobyerno na si Attorney Menardo Guevara. 'Di ba? Wala naman nasagot doon sa mga tanong. Ang sabi niya, based on the wisdom ng Kongreso, hindi ko alam. So dahil nga nung mga hindi makasagot po si Solicitor General, ang sabi ng Supreme Court, sige, bigyan mo ako ng kopya. Ngayon po, noong February 27, after humarap ni Solicitor General sa Supreme Court at hindi masagot lahat ng mga katanungan sa kanya, humingi po siya, no? Formal po siyang humiling sa office, no, sa Supreme Court na ibasura yung petisyon na kumu-question sa constitutionality of the 2025 General Appropriations Act. Sa 89 pahinang komento na inihain noong February 27, hinimok ni Solicitor General Menardo Guevara ang mataas na hukuman na tanggalin ang petisyon dahil sa mga seryosong depektibong formal at kawalan ng merito. Wala palang merit, wala palang substance, wala palang basihan yung reklamo ni Attorney Vic Rodriguez. Samantalang obvious na, ang dami nang umamin, ang dami nang hindi makasagot, ang dami na nating nalaman. Paano mo masasabing walang merito? Nakakapunyeta no? Hindi tunay, no, na pag-aalaala para sa integridad ng konstitusyon ang petisyon. Ito po yung sabi niya sa harap ng kagalang-galang na hukuman na ito.
Hindi tila isang tangkang hadlangan lamang daw ang pagpapatupad ng batas na mahalaga sa pag-unlad ng bansa at sa kapakanan ng mamamayan. So, ang sabi dito ni Attorney Menardo Guevara, gusto niyang sabihin na kung nag-aalala daw ang mga naghain ng petisyon, sina Attorney Vic Rodriguez, kung nag-aalala daw sila, no, sa kalagayan ng bansa, kapakanan ng mamamayan, ay sana hindi na raw sila nagsampa ng petition. Bakit? Kasi mapipigilan lamang ang pagpapatupad ng 2025 national budget. 'Di ba, narinig na natin yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kapag dineklara na unconstitutional itong 2025 General Appropriations Act, titigil ang operasyon ng gobyerno. Tama ba 'yon? Sagot ba 'yon? Very obvious, mga kaibigan. Hindi na po masagot ni Solicitor General Menardo Guevara ang kalukuhan na ginawa sa 2025 General Appropriations Act. So ano po ang dapat gawin dito? Ano po yung dapat gawin dito? Kayo po ang masusunod. Kayo po, ano po sa opinion ninyo? Naniniwala ba kayo na walang merit, walang substance, walang katotohanan yung petition ni na Attorney Vic Rodriguez? Naniniwala ba kayo na ito po ay political lamang at wala pong basihan? Eh kung wala palang basihan, bakit hindi sila makasagot? 'Di ba? Kung walang basihan, bakit hindi sila makasagot doon sa mga tanong ng mga justices? Nakakapunyeta talaga. Nakakapunyeta. So, ito guys, no? Pag-uusapan din sa susunod na mga hearing, yung anomalya sa agriculture. O, 'di ba? Alam natin nung manalo si President, wala namang Secretary of Agriculture, eh. 'Di ba sabi niya, ako muna ang tatayo dahil nakikita ko may malaking anomalya sa Agriculture Department. So siya muna yung magiging Secretary ng Agriculture. At yun na nga po ang nangyari. Mayroong malaking anomalya sa Agriculture Department. Oh. Ito pa, 'di ba, inimbitahan si General Appropriations Act chairman ngayon na si Stella Kimbo. Oh, ito po yung balibalita, no? Pinagalitan niya yung Office of the Solicitor General, yung mga tauhan ni Solgen. Bakit daw hindi pinalag? Bakit daw hindi pumalag ang Solgen? Bakit daw hindi nila sinabi na hindi pwedeng imbitahan si Stella Kimbo sa Supreme Court? Oh, 'di ba? Bakit takot ba siyang humarap sa Supreme Court si Stella Kimbo? Oh, hindi ko na po ipapanood yung video na ito, pero i-research niyo na lamang po. Obvious po 'yan. Obvious po. No, pinagalitan po ni Stella Kimbo yung ilan sa mga opisina po, no, ng Solgen. Bakit daw hindi pinalagan ni Solgen yung imbitasyon ng Korte Suprema sa kanya? So sa makatuwid, uutusan niya ang Solicitor General, 'di ba? And ito lang si Solicitor General, eh. Naaawa pa nga ako sa kanya dahil wala naman siyang kasalanan dapat, eh, kasi ipagtatanggol lang naman niya yung gobyerno, eh. Pero sa ginagawa niya na porque hindi niya masagot yung mga katanungan, sasabihin niya sa Korte Suprema, ibasura na ito. My goodness. 6 trillion 342 6.352 trillion po ang budget for the 2025.